Dalawang bagay po ang pag-uusapan natin. Ang bida rito, itong si Alan Peter Cayetano, na ito gigil na gigil dahil daw may mga violation sa rules. Itong bagong upong majority na sa pamumuno ni Senator Tito Sotto. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pinagdidiinan ni Alan Peter Cayetano yung mga rules. Pag-usapan natin. I rely on rules. The Bible is full of rules, and I believe kung ano itanim, yan ang anihin. I rely on rules. I rely on rules. I rely on rules. I rely on rules. We have to argue our point of view and rules. Sabi dito sa rules sa page 6 of 7, ano ang rules natin? Ang rules natin yung committee. Nag-motion eh. Ang plenary po, mas mataas sa committee. So ang problema namin sa minority is not really where he is detained eh. Ang problema namin, can we rely on the rules? Can we rely on the rules? Can we rely on the rules? So the issue is not just Bryce. The issue is also the rules of the Senate. The rules of the Senate. The rules of the Senate. Inaatake nila itong si Senator Tito Sotto tungkol sa issue nung pag-transfer ni Bryce Hernandez from lower house to Krame and then to Pasay City Jail. Ginawa nilang malaking issue yan. Kasi, siyempre, itong mga to, ito kasi yung mga nasa minority, sour graping pa. Masakit sa kanila yung pagkakatanggal sa majority. At natanggalan sila ng mga importanteng committee na hinahawakan. Totoo yan. Tao lang din naman sila eh. So, nasaktan yung mga yan. So ngayon, tuwing makakakita sila ng kaprasong butas, umaatake sila. Gusto nilang sirain yung moral ng mga nasa majority at baka sakali naman, yung mga member ng majority ay may mga bumaliktad at suportahan sila. At magkaroon na naman ng panibagong coup at malay mo nga, di ba? Sila na naman uli ang mapunta sa majority. So ngayon, ayaw nila tantanan itong sila Senator Tito Sotto at itong sila Senator Ping Lacson. Tungkol sa rules. Pinagdidiinan nitong mga to, lahat sila. Itong Bato de la Rosa, si Marcoleta, itong si Alan Peter Cayetano. Siya ngayon ang madaldal. Siya ngayon ang bumabandera itong si Alan Peter Cayetano. Kasi nga ito nachichismis na gusto nito mag-lider-lideran. Gusto nito maging Senate President. Of course, inaamin niya naman na yung minority, palagi namang gusto niya maging majority. Pero, ito yung gusto nating ibalik kay Senator Alan Peter Cayetano. Pinagdidiinan mo ngayon yung tungkol sa rules na dapat masunod dito sa paglipat-lipat ni Bryce Hernandez. Galing nga doon sa lower house at ibabalik sana diyan sa Senado. Pero nagsabi itong si Bryce Hernandez na natatakot siyang bumalik sa Senado. Yan ang sabi. So ngayon, nagkaroon ng mga pag-uusap-usap from Speaker of the House, kinausap itong si SP Tito Sotto. At yun na nga, nagkaroon ng desisyon itong si Senator Tito Sotto na dalhin sa Krame sa PNP Custodial Center at later on, since hindi siya tinatantanan itong mga nasa minority tungkol dyan sa pagpayag niya na madala sa PNP sa Camp Krame, although hindi naman nawalan ng legal authority or ng legal custody itong Senado. Kasi nga, ang nagbabantay dyan, or mayat-maya, dinadalaw yan, chinecheck ng mga security ng Senado. At anytime na gusto mo kunin yan from the PNP Custodial Center, pwede naman dalhin sa Senado. Kaya hindi ko rin makita ang mga dinadaldal nitong nasa minority na pinapalaki nila yung issue. Tuloy-tuloy yung atake nila tungkol dito sa pakikipag-usap daw or pakikipag-usap ni Senator Tito Sotto kay Speaker Romualdez. Pinalalabas nila na parang sunod-sunuran or sumusunod itong si Tito Sotto
doon sa gusto ni Romualdez. Na hindi naman, na si Alan Peter mismo ang nagsabi na naiintindihan niya yung desisyon that time ni SP Tito Soto nung pumayag siyang dalhin sa Kamkrami itong si Bryce Hernandez. Dahil nga, during that time, kailangan niya magdesisyon. At siya naman bilang Senate President ay nasa posisyon para mag-decide during that time. Pero wala naman siyang gini-give up. Hindi niya gini-give up yung legal custody diyan sa witness na yan na si Bryce Hernandez. So ganun na nag-istorya. Humaba ng humaba yan, wala silang tigil ng kaka-atake kay Senator Tito Soto. Hindi matapos-tapos yung usapin na yan. So ngayon, kahapon lang, ipinagdidiinan nitong si Alan Peter Cayetano, although sinasabi niya nga na okay sa kanya yung desisyon ni Senator Tito Soto, pero ngayon ibinabalik niya. Ano daw ba talaga ang rules na dapat sundin? Kasi baka maging president daw ito na baka dumating ang mga panahon na may mga bagong witnesses na every time sasabihin ng witness, ayoko dyan, gusto ko rito, gusto ko doon, gusto ko dyan. Baka naman sunod-sunuran daw ang Senado. Of course, hindi mangyayari yan. Wala naman sigurong senador na gago na gagawin yan, no? Or stupid na mga senador na susundin yung ganyan. Ine-exaggerate lang nitong si Alan Peter Cayetano yung sitwasyon. Ngayon, pinag-uusapan yung rules. So ngayon, ang tanong mo, anong rules ang sinusunod talaga ng Senado? Ito ang tanong ko sa iyo, Alan Peter Cayetano. Tama ka na ang masusunod yan sa desisyon sa Senado, yung plenary ang pinakamataas. Pero ang mabigat dito, Alan Peter Cayetano, nung time na dinidesisyonan yung trial, yung tungkol sa pagtutuloy-tuloy ng trial nitong impeachment case ni Sara Duterte, pinagmamalaki ni SP Chis Escudero na lahat didesisyonan ng plenary. Kasi nga, majority kayo. Palagi ipinagmamalaki ni Chis Escudero na lahat pwedeng gawin ng plenary, pwedeng gawin ng Senado bilang plenary. Walang limitasyon sa mga desisyon na gagawin ng Senado. Wala naman daw sinasabi na bawal magganito, sabi ng ganitong motion, bawal magsabi ng ganitong motion. Lahat daw yan pwede. Wala daw limit. Sinagasaan nga dyan ni Chis Escudero yung mga legal luminaries. Pati yung mga framers ng 1987 Constitution, iba ang sinasabi. Pero ang sinasabi ni Chis Escudero during that time, wala daw limit pag nag-decide ang Senado bilang plenary. Wala daw. So yan ang nanggagaling sa bibig nyo. Kaya nga ito ibabalik ko sa inyo, Alan Peter Cayetano, sinasabi nyo anong rules. Na gigil ka, implement ang rules. Ngayon, sinasabi ko naman, sinasabi mo lang yan dahil convenient sa'yo. Convenient sa'yo na atakihin itong majority dahil may pinanggagalingan yung rules na sinasabi mo. Pero ng panahon ninyo, na kinukontra nyong matuloy ang trial ni Sara Duterte, matuloy ang impeachment trial, hindi kayo sumusunod. Ang nilabag nyo yung konstitusyon na sinasabi na ang trial shall forthwith proceed. Wala naman kayong ginawa. Kinontra nyo yan, yung sinasabing salitang forthwith, na lahat ng tao dito sa Pilipinas alam ang meaning. Pero kayong dalawa, or kayo siguro ng block ng mga Duterte fans, ang sinasabi nyo, iba ang meaning. Lalong-lalo ka na at itong si SP Chis Escudero. Hindi raw forthwith, hindi raw agad-agad, hindi immediately. Hindi immediately ang ibig sabihin ng forthwith. Sinabi nyo yan. Yang forthwith na salita na yan, sinasabi sa konstitusyon. So hindi lang rules sa Senado ang binayolate nyo. Ang binayolate nyo, yung mismong konstitusyon na mas mataas pa sa plenary, mas mataas pa sa Senado. Wala nang tataas pa sa konstitusyon pagdating sa batas. Pero binayolate nyo yan. Ikaw mismo, Alan Peter Cayetano, ang interpretasyon mo sa forthwith ay isusunod ka agad. Hindi ba nakakatawa? Itong si Chis Escudero, binanata niya, pati ng alma mater niya.
binanatan niya ng UP tungkol dyan sa meaning ng forthwith. Ngayon, ikaw, may gana kang magsalita tungkol sa rules. Ang violate nyo konstitusyon. Tinamaan ka na magaling kahit ano. Biro mo sabihin mong ang forthwith ay hindi immediately, kundi isusunod ka agad. Hindi ba nakakatawa yan? Ngayon, may gana kang magsalita tungkol sa rules. Yung tungkol dyan sa proteksyon nung mga diskaya. Ang sinasabi nyo, ikaw mismo nagsalita ka, ang sabi mo, buhay ng tao ang pinag-uusapan. Buhay ng tao. Kaya dapat ito, kaagad-agad bigyan ng atensyon, bigyan ng pansin at gawa ng paraan para bigyan sila ng proteksyon. Ayang ka na naman. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So kung natatakot sila sa kanilang security, bilyon ng pera nila eh. Ang dami nilang pwedeng bayaran ng security guard eh. Kahit 1,000 security guard kaya nila. Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na galit ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan. Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you, but you're my good friend. Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali, kaya siya tinamaan. Pero tama na magdali siya. Bakit buhay eh? Pag sinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. We have to protect their lives. We have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Ngayon, ang tanong ko uli sa'yo, kung ang sinasabi mo, kung may concern sa security, yung mga witnesses, dapat gawang agad na aksyon ng Senado. Bakit dito kay Bryce Hernandez? Katakot-takot ang atake nyo kay SP Tito Soto at ganun din kay Senator Ping Lacson. Ano ba talagang rule sa pinagsasasabi mo? Pagka convenient sa inyo, payag kayo. Pagka hindi, inaatake nyo ang opposite side. Di ba? Malinaw na malinaw dito sa video na pag may threat sa buhay ng witness, kung siya mismo nagsasabi na may threat sa kanya, buhay ang nakataya dyan, bigyan na agad natin ng pansin yan. Bigyan natin ng security yan. Tinamaan kayo na magaling. Bakit itong kay Bryce Hernandez, iba ang trato nyo? Hindi kayo concerned sa security ni Bryce Hernandez. Kine-question nyo yung paglalagay doon sa krame, kine-question nyo yung paglipat sa Pasay, kine-question nyo kanyo yung paglipat na naman sa Senado. Ginagawa nyong malaking issue. Pero sa bibig mo mismo nang galing na pagka may security concern itong mga witnesses na to, dapat bigyan ng atensyon yan. Hoy, Alan Peter, ang plastic mo, dramang-drama ka pa dyan. Itong si Bryce Hernandez, hindi nanghihingi ng witness protection program. Hindi nanghihingi ng security. Hindi nanghihingi na maging state witness siya. Ang hinihingi niya lang, wag ibalik muna sa Senado. Bakit kagulo na kayo kaagad dyan sa minority? Katakot-takot na atake ang ginagawa nyo na dito sa grupo nila Tito Soto. Samantalang, hindi nanghihingi ng witness protection program itong mama. Ang request lang, wag lang muna ibalik sa Senado. Tapos ang linaw-linaw ng sinasabi mo rito, kahit hindi ka naniniwala sa tao, kahit na nagsisinungaling o hindi, kahit payag ka o hindi, pag merong sinasabi niyang merong threat sa buhay, dapat nating i-secure yan. Dapat nating protektahan yan. Bukong-buko ka, no? Akala mo, kasi ang bilis-bilis niyong gumawa ng istorya, hindi nyo iniisip mga pinagsasasabi nyo. Ito, ang linaw-linaw. Pero tama na magdali siya. Bakit buhay eh? Pag sinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi, we have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi, we have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi. Kahit naniniwala tayo o hindi, kahit na nagsisinungaling man siya o hindi, protektahan natin.
Ang linaw niyan. Alan Peter, nasan ka ngayon? Ano? Alan Peter, kita mo na nabubuko ka sa mga salita mo rin dahil sa sobrang mong daldal. Di ba? Kung atakihin nyo itong si Senator Tito Soto, ganun na lang. Dahil lang doon sa pagpayag, dalhin sa Krami, dalhin sa Pasay, ibalik sa Senado. Hindi nang hingi ng extra security yung mama. O dito, bukong-buko ka sa salita mo. Whether naniniwala ka o hindi, whether nagsisinungaling siya o hindi, basta meron threat sa buhay, sabi niya, bigyan natin ng ng security. Halatang halata ka na nagkakampihan lang kayo kung ano sinasabi ng kasamahan nyo, susuportahan nyo. Kahit na mali, sinusuportahan nyo. Yan ang masama sa inyo. Again, uulitin ko, mga kapatid, mga kababayan, yung mga ganitong klaseng public servants, luging-lugi tayo sa mga to. Luging-lugi tayo sa pasweldo natin sa kanila. Nagkakampihan lang. Hindi sila lumulugar sa gitna, sila mismo, kinakampihan ang sarili-sarili nila, baliwala sa kanila ang mamamayang Pilipino. Wala kang wala kang moral ascendancy para sabihin mo na dapat masunod ang rules. Dapat meron tayo sinusunod na guidelines, meron tayo sinusunod na rules. Dahil ginagawa mo lang yan, Alan Peter, pagka convenient sa'yo. Pagka convenient sa side nyo. Sinusunod nyo yung rules pagka pabor sa inyo. Pero pag hindi pabor sa inyo, inaatake nyo yung opposite side. Nakakatawa ka. Hindi ba? Sinasabi mo yan eh. Kaya mga kapatid, mga kababayan, itong si Alan Peter Cayetano, wala itong lulusutan pagdating sa mga ganyan. Kasi sila pumapanig sa rules pagka pabor sa kanila. Pero pag hindi pabor sa kanila yung rules, aatakihin ka ng mga ito. Ibig sabihin, kinakampihan nila yung rules pagka convenient lang sa kanila. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Malaking bagay po ang inyong pag-subscribe. Kaya kung kayo ay bago lang sa aking channel, kindly subscribe. Kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, mag-comment po tayo. At kung maaari po, i-share po natin sa maraming mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak, itong ating video nang sa ganon, marami makaalam dito sa ating munting channel at magkaroon tayo ng maraming followers para ma-inform natin sila tungkol sa mga pinag-uusapan natin dito. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan, at ladies and gentlemen, magkita-kita po tayong muli.